Alright mga sir, madam, idol, ayan na po yung ating DIY na NQ. What's up mga sir, madam, idol, good evening. Inabot na po ng gabi ang inyong lingkod. Ako po ay may ginagawang incubator. So mga sir, madam, idol, papakita ko sa inyo. First time kong gumawa ng incubator para po sa aking mga alagang manok. Papakita ko sa inyo mga sir, madam, idol. Ayan mga sir, madam, idol, ang nagawa kong incubator. Ayan. Ito ang kanyang side. Ayan. Ayan siya. So dito po natin ilalagay ang ating controller dito. Uy, may mga gamit pa sa loob. Ayan. At ang kanyang loob mga sir, madam, idol ay eto, mayroon tayong 4 na drawer. 1, 2, 3, and 4. Ayan. So ayan, nalagyan na rin natin siya ng screen mga sir, madam, idol. So tayo po ay hindi po totaling karpintero. Carpentry lang po tayo. Ayan, hindi ko pa po siya na wiringan mga sir, madam, idol. Pero kung halimbawa po ito nilagyan ko lang pansamantalang ilaw lang po 'yan. Saksak natin. Ayun. Pag pansamantala lang po ito, bali ganyan po ang kalalabasan niya. Ayan. So ayan na siya mga sir, idol. So ganyan siya kapag may ilaw na. Ito nga pala mga sir, madam, idol, hindi po nga po tayo totaling karpentero, pero nakabuo po tayo ng ganyang tingnan nyo naman po yung pagkakabutas ko. Hindi po ganun kalinis dahil kulang nga po tayo sa gamit. Tingnan nyo naman yung aking mga gamit, pati grinder, dahil wala nga po akong katam grinder. Ginagrinder ko po yung lumalagpas na kahoy, yung sumosobra. And then barena, natural po yun dahil nababasag po minsan yung itong mga kahoy dito, nababasag nung pinapakuan ko. Kaya nung mga huli ay ginawan ko na po ng paraan. Yan po yung ating mga nagamit. And ito yung ating mga ikakabit. Maaring pagkatapos ko po itong mapinturahan ay mag-i-install na ako nitong ito, mayroon siyang heater. In-order ko lang po ito sa Lazada mga sir, madam, idol. Ito ang ating blower. Ito ba to, parang thermometer bata to, no? Pangsukat ng kung anong init niya. At ito yung ating controller, no? Ito po yung dito. Ito po yung dito mga sir, idol. Yan. Yan, dyan po yan. And then ito is dito. Pasok natin. Yan. Halimbawa, ganyan. Ang hindi ko po naibutas mga sir, madam, idol, ay nakalimutan ko itong switch. Ito, may kasama pala siyang switch. So maaring bukas na ikakabit ko rin yan dyan para po makapag na ako wiring. Ang in-order ko nga po palang isang set po ito. Yan, isang set po siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, at ito ang pampito. Heater ata to, pang umiinit din siguro to. Pero kanina bumili rin ako mga sir, madam, idol, ng electrical plug, itong bukilya, and kapirasong wire para may install ko na para mabuo na yung ating incubator. Yan.
ulit. First time ko pong gumawa nito. Sana ay maayos. At yung bumbilya na yan, hindi pa po iyan yung ating gagamitin. May nagsabi sa akin na ang gagamitin daw dyan, bumbilya ay yung kulay ay yung madilaw-dilaw ang ilaw, mainit daw yun. So yun ang aking bibilhing bumbilya para madagdagan din yung heater nito. At pag-aaralan ko pa kung paano po ito install, mga sir, madam, idol. Alright, update ko kayo pagka po ito ay na okay na lahat. Ulitin ko, pasintabi po sa mga professional na karpintero. Hindi po ako karpintero, carpentiririt lang po. Ayan po ang ating yari, mga sir, madam, idol. Alright. Alright, mga sir, madam, idol. Ayan na po yung ating DIY na incubator. So natapos na natin siyang mapinturahan. Totally tapos na po siya lahat. At nagtetest na po ako ng kanyang paggana. Ang ginamit nga pala nating pintura dyan, mga sir, madam, idol, ay water based. So sa madaling salita po, acrylic paint po ang ating ginamit para odorless siya, kung sabihin ng iba, yung hindi siya maamoy, para hindi rin maapektuhan ang ating itlog. Kasi kung matagal po kasi mawala ang amoy, kung halimbawa po QDE or quick dry enamel. Ayan, umilaw na siya sa sa 38 mag-o-off ang kanyang ilaw, 38 degrees Celsius. And ayan, 38 yan, mga sir, idol, sir, madam, idol, 38. And iilaw po yan pagka siya ay nasa 36 degrees Celsius. So katatapos ko lang, mga sir, madam, idol, ayan, nagtetest nga ako kasi katatapos ko lang mag-wiring. Ayan pa nga yung ating mga gamit. So silipin natin sa loob, mga sir, madam, idol, kung ano ang nakapaloob. Ayan. Dito, mga sir, madam, idol, ay meron na tayong blower. Ayan, dahil kapapatay lang, gumagalaw pa. And ayun yung ating thermostat. Ay yung yung nagsusukat ng init. And meron tayong bulb. Ang bulb natin na to is 9 watts lang po to, dahil ayaw gumana nung aking 25 watts na yung yung sinaunang bulb. Ito po ay LED na po yan, LED na po. And ayun po ang ating heater. Yan. And dito po is naglagay po ako ng ayaw matanggal. Naglagay po ako ng ganito para po hindi rekta agad ang init dito. Try ko lang, pero pagka sa tingin kong tatry ko din na wala yan kung okay ba. Ayan siya. And ang ating drawer, yan, may mga butas na po yan sa tabi. Binutasan ko yan, mga sir, madam, idol, para may daanan din ng init. Ayan, nag 38 na yan, 38.7. So pag nag 38 po yan, 30, ayan, kasi binuksan ko ayan, malapit na pong umilaw yan. Gagana na po yung ating blower at yung ilaw. So that's it, ang aking unang gawa ng incubator. Ito nga pala yung kanyang controller. So ito hindi ko na po may kabit dyan dahil naharangan na ng wire. So gagawa na lang siguro ako ng paraan yan. Ayan, konting himas na lang at matatapos na po lahat, mga sir, madam, idol.
Ang medyo nahirapan po ako ng una, nagbabasa-basa ako ng manual kung paano po natin ito mai-set up yung kanyang thermostat controller. Yun, nakuha naman po natin. Dahil may manual naman po yung pag ano niyan. Pagbili natin, may manual naman kung paano siya ikakabit. So, ayun. Siguro mga sa next video i-share ko na lang or ipakita ko yung diagram na sinulat-sulat ko lang kung paano ang wiring nito at yung pag set up nito. Alright mga sir, madam, idol, good evening and thank you for watching.